wish ko lang. Noong nakaraang Sabado, nabuhayan ng pag-asa ang dalagitang si Mahal. May naaninag na liwanag sa madalas niyang madilim na mundo. Noong nakaraang Huwebes, sinundo namin si Mahal at ang kanyang ina sa NAIA Terminal 2. Ito ang unang pagkakataon na lumapag ang mga paa ni Mahal dito sa Maynila. Tahimik si Mahal, tila naninibago sa mga ingay na naririnig niya sa paligid. Hanggang sa marating namin ang Jose Reyes Memorial Hospital. Pagbaba pa lamang ng sasakyan, sinalubong na siya ng isa sa mga doktor na titingin sa kanya. Isang grupo ng mga dalubhasa ang kanina pang naghihintay sa pagdating ni Mahal. Unang tingin pa lamang sa kanya ng mga doktor, batid na agad ng mga ito ang lubha ng kondisyon ng dalagita. Yung ganyang kondisyon, no, tulad para sa amin mga ENT head and neck surgeon, napapag-aralan yan, nakikita sa libro, naririnig, from time to time ay nakikita kami mga similar na kaso. Although personally ito, nakita ko, medyo siya, no, pagka-severe, yung actual, hindi siya mild. Sa paunang pagsusuri na ginawa ni Doc Randy, kapansin-pansin daw ang ilang bahagi sa mukha ni Mahal na hindi nabuo noong nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Pwera dun sa mukha lang, no? At sa mga obvious na nakikita natin na mga defect sa mukha niya, meron din siya dun sa braso, no? May band din doon na parang sumara. Yung ngalangala or yung palat, di ba? Pag meron tayong mga bata dyan na may defect o mga ngongo na sinasabi minsan, yung ngalangala, hindi nagsara, so bukas siya. So tinignan ko lang kung anong itsura nun para makita rin ng mabuti sa records namin na gano'n ang itsura. Marami rin daw dapat isaalang-alang kung bakit nangyari ito noong nasa tiyan pa lamang si Mahal. Hindi ko kayang sabihin lahat ngayon, but certainly, minsan nasa genetics na rin ng magulang, o di kaya minsan may mga external factors din na pwedeng mag-lead sa ganyang klaseng deformity. Itinanong din namin kay Doc Randy kung may kinalaman ang pagpapatingin ng ina ni Mahal sa manghihilot noong buntis ito, kaya nagkaganito ang bata. Hindi ko nakikita kung paano ma-damage ng ganon ng isang hilot. Pwera na lang kung talagang ginamitan ng isang instrumento or weapon para masira yung mukha. Hindi magkakaganyan lang sa paglabas lang ng ganon. Gayunpaman, ipinangako ni Doc Randy kasama ang ilan pang espesyalista ang libreng serbisyo na ibibigay nila kay Mahal. At sa lalong madaling panahon ay dapat na raw masimulan ang masusing pag-aaral at karapat-dapat na lunas sa sitwasyon ng bata. Pagdating naman doon sa investigation namin kung ano talagang magandang gawin sa kaso ni Rose Ann, initial step will be a CT scan na high resolution, no? So yung magandang klaseng study talaga para mapag-aralan ng mabuti kung ano bang magagawa talaga natin na mapa-improve yung kondisyon ni Rose Ann. Dito kami dumiretso sa Chinese General Hospital ng sumunod na araw. At ang mismong medical director ng ospital na si Dr. Alfonso Chan ang sumama kay Mahal. May halumang kaba, buong tapang pa rin na hinarap ni Mahal ang una pa lang sa mga pagsusulit na kanyang pagdaraanan. Sundan sa mga susunod pang linggo ang malaking pagbabago sa buhay ni Mahal. Nakaraang Sabado nang matunghayan sa aming programa ang tunay na estado ng dating artista at konsehala na si Sita Astals. Marami ang nagtatanong kung ano na nga ang mga huling kaganapan sa kanya. Para sa mga nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Sita Astals, nais pong linawin ng aming programa na hangad namin ang ikabubuti ng dating artista. Nitong linggong ito, napanood ng kanyang kapatid sa Amerika na si Fatima Astals ang aming palabas sa internet.
Nakipag-ugnayan siya sa aming programa sa pamamagitan ng email. Anya, tinawagan niya agad ang kapatid at sa kanilang pag-uusap, wala naman daw sakit o depresya si Sita. Hiniling din ng pamilya na mas mabuting irespeto na ang kanilang pribadong buhay. Maraming salamat sa mga kaibigan at katrabaho ni Sita Astal sa industriya na nagpahiwatig ng kanilang pag-aalala at suporta. Kung kayo po ay may hiling para sa sarili o sa inyong kapwa, lumiham lang at ipadala sa Wish Ko Lang, care of GMA Network Center Incorporated, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po si Vicky Morales. At ito po ang Wish Ko Lang. May sorpresang naghihintay sa'yo, kaya't wag na wag kang susuko. Kaya mo itong abutin at sa Diyos ipanalangin. Maginhawa. Wishes granted.